mga kampo ng dilim o mga maligno na tulad ng tikbalang ay itinuturing ng marami na salot dahil wala silang pakundangan sa pagpatay at pagsasabog ng lakim. Subalit, tikbalang nga kaya ang tunay na salot o may mas higit pang salot kaysa sa kampong ng dilim. Narito ang unang bahagi ng mga pangalisang balahibong kwentong tampok sa linggo ito na pinamagatang Salot. Sa isa na naman, galing ng lagi! Kung kalabunin hanggang sa highway. May gumalaw sa likod ng puno. Ano yung lumabas sa likod ng puno? Isang tikbalang! Kampo ng dilim! Hindi ako natatakot sa'yo! Papaulan ko ng palang katawan mo! Hindi ka tinatablan ng bala! Itay! Itay! Ano po nangyari? Bakit pagpasok niyo po ng bahay, hinampas niyo kaagad ang kamay niyo sa mesa? Si Simo, Lorna. Pinatay kagabi sa kakawayan. Si Simo? Yung kaibigan niyo at madalas na nakakainuman? Oo. Pagbili ko ng pandesal sa labasan, nabalitaan ko. Natagpuan daw ang bangkay ni Simo sa kakawayan kaninang madaling araw. Durog ang mukha at katawan. Huh? Durog po ang mukha at katawan? Parang pinagtatantyakan daw ng tikbalang. Tikbalang po? Balitang may ganong uri ng kampo ng dilim na gumagana sa kakawayan. Natatandaan ko nga po. Noong nabubuhay pa ang inay, may nakita raw siyang tikbalang sa kakahuyan. May ilang kabarangay na rin natin ang nakakita sa kampo ng dilim. Pumapatay po pala ng tao ang tikbalang. Kaibigan ko pang biniktima niya. Kaya nangingit-ngit ako. Itay! Kung ganyang pumapatay ng taong tikbalang na yun, dapat siyang mapuksa. Dapat siyang mamatay. Nakikiramay ako sa sinapit ng nakatatanda mong kapatid. Salamat ho, Kapitana. Hindi pa nga nalulutas yung pagnanakaw ng mga kalabaw sa barangay natin. Pinatay pa ang kapatid mo. Sabihin mo lang kung anong maitutulong ng pamunuan ng ating barangay. Isa hong tulong na kailangan ko. Ang matulungan ho ako ng inyong mga tanod para matagpuan ng tikbalang na pumatay sa kuya ko. Para maipagiganti kong kanyang pagkamatay. Naniniwala ka rin na tikbalang pumatay sa kapatid mo? Lahat ho ng palatandaan ay nagtuturo na kampo ng dilim ang kriminal ng kuya ko. Buhay ho ng kapatid kong inutang, Kapitana. Buhay rin ang tikbalang ang dapat na maging kabayaran.
matalas na itong itak. Elmo, papasok ka na ba sa trabaho mo ngayon? Hindi pa ho, Inay. Akala ko pagkalibing sa kuya mo, babalik ka na sa pagtatrabaho sa talyer. May iba naman ho akong kasamang mekaniko ron. Kaya nagpasabi na ho ako sa amo namin na magbabakasyon muna ng ilang araw. Hanggang kailan? Hanggang hindi ko nabibigyan ng hustisyang pagkamatay ng Kuya Simo. Anak, balitang tikbalang ang pumatay sa kuya mo. Hindi ho ako natatakot sa maligno. At balita makapangyarihan ng mga kampo ng dilim. Kaya nga ho, iniasa akong mabuti itong gulok. Elmo, Inay, hahantingin ko hong tikbalang. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ipagiganting pagkamatay ng kuya ko. Hindi ho. Aling Fe, mano po, awa ka ng Diyos, Lorna. napasyal po kayo. Kaalis lang po ng itay ko. Ikaw talaga ang sadya ko. Pasok po kayo sa loob ng bahay. Hindi na. Hindi naman ako magtatagal eh. May gusto lang akong sabihin sa isang dali. Tungkol po saan? Nabanggit sa akin ni Elmo na nagkakamabutihan na daw kayo ng anak ko. Mahigit 1 linggo na po kaming magkasintahan. Kaya nga naisip ko, baka sakaling ikaw ang makapagpabago sa isip ni Elmo. Bakit po? May problema po ba sa anak ninyo? Gusto niya maipagiganti ang pagkamatay ng kanyang panganay na kapatid. Hindi po yun nababanggit sa akin ni Elmo. Ngayong malaman mo, Lorna, baka sakali mapigilan mo ang anak ko. Aling Fe, Ayaw akong pakinggan ni Elmo. Mas hindi ang hangarin niyang hanapin at mapatay ang tikbalang na pumatay sa kuya niya. Ang nobyo mo na lamang ang kasama ko sa bahay, sa buhay ko. Dahil matagal na yumawa ang kanyang ama. Lorna, papaano? Papaano kung si Elmo ang mapatay ng tikbalang? Itay? Oh. Lorna, Itay, huwag niyo na pong itago ang nasa likuran ninyo, yung hawak niyo. Nakita ko na yung baril. wala ito. Bakit meron kayong armas, Itay? Sa kaibigan ko ito. Pinatago na sa akin. Pero delikado po yan. Kaya ko naman pag-ingatan ito. Isoli niyo na po yan sa may-ari. Lorna, malaking bagay na meron akong iniingatang baril. Pang-depensa kung sakaling malagay sa peligro ang ating buhay. Pero wala naman po kayong kaaway. Paano kung atakihin tayo ng tikbalang? Tikbalang po. Bago tayo mapatay ng malignong yun, uubusin ko sa katawan niya ang bala nitong baril. Itutumba ko ang tikbalang na salot. Ikaw pala, Elmo. Saan ho ba lakad nyo? Yan lang sa paanan ng tulay. Pupuntahan ko ang isa kong kaibigan. Mapapadaan din ho ako sa pupuntahan nyo. Umangkas na ho kayo sa motor ko para maihatid ko kayo sa kaibigan nyo. Sige, salamat. Kumapit ho kayong mabuti. Ano ba ang lakad mo, Elmo? Kahit sa ano, wala akong tiyak kung saan ako makakarating sa paghahanap ko sa tikbalang. Hanapin mo ang tikbalang? Sisingilin ko ang maligno sa pagpatay niya sa kuya ko. Ba, kaysa mo ko sa layunin mong yan, Elmo. Mang Diego, Alam mo namang kaibigan ko ang kapatid mo. Kaya makikipagtulungan ako sa'yo sa paghahanap at pagpatay sa tikbalang. Gabi na, wala pa si Itay. Alam naman niyang hindi ako naghahapunan hanggat hindi siyang kasabay sa pagkain. Pag-upo ko dito sa tabi ng pintana, parang may namataan akong gumalang sa likod ng malaking bato sa di kalayuan. Ngayon pa naman nag-iisa ako dito sa bahay. May humalinghing na parang kabayo.
alam na kapitbahay kong may alagang kabayo, ha? Ano yung lumabas sa likod ng malaking bato? Tikbalang! Tikbalang! Ano, Lorna? Tikbalang? Opo, Itay. Tikbalang po ang nagpakita sa akin kanina bago kayo dumating. Nasaan ang balik? Wala na po. Nang mapasigaw ako sa malaking takot sa kanya, bigla po siya kumaripas ng takbo papalayo. Ha? Kung nagkataong inabot kong narito pang sarot na yun, madidisgrasya siya. Itabi niyo na yung baril niyo. Dinala ko ito dahil naghanap kami kanina ni Elmo sa Tikbalang. Magkasama po kayo ni Elmo kanina? Oo. Kaya ginabi ako na uwi. Galing kami ni Elmo sa Kakahuyan. Doon sa lugar na kinatagpuan sa bangkay ng kapatid niya. Pero wala kaming nakitang maligno roon. Dito pala nagpakita sa iyo ang salot. Itay. Salot ang kampo ng dilim na pumapatay, Lola. Kaya bago siya muling makapabinsala, bago siya muling makapagsabog ng lagim, dapat siyang mapuksa. Elmo, magkasama pala kayo ng itay ko kagabi. Ha? Sinong nagsabi sa'yo, Lon? Ang itay? Usapan namin na walang ibang makakalam sa lakad namin kagabi. Bakit kailangan magpunta kayo sa Kakahuyan para maghanap ng tikbalang? Teka, murong ka nga. Tutulungan na kita sa paglalabas. Teka muna, sagutin mo muna yung tanong ko, Elmo. Alam mong malignong pumatay sa panganay na kapatid ko. Pumapatay nga ang tikbalang. Kaya bakit kayo ng itay ko ang maghahanap sa kanya? Nagpilit lamang ang itay mo na samahan ako. Balita makapangyarihan ng kampo ng dilim. Hindi ako natatakot sa maligno. Wala kang laban sa tikbalang. Lorna, Elmo, ipaubaya mo na sa mga pulis ang paghahanap sa malignong pumatay sa kuya mo. masisiguro ko lamang na magkakaroon ng justisyang pagkamatay ng kapatid ko. Kung ako mismong kikilos. Ako na nakikiusap sa'yo. Huwag mo ilagay sa peligro ang sarili mo. Pasensya ka na, Lorna. Elmo! Bago kita sinamahan dito sa tabing ilog, sabi ng itay mo, pati ikaw, muntik nang maging biktima ng balik. Kaya lalo akong magpupursige na huntingin at mapatay ang tikbalang. Pinatawag mo raw ako rito sa iyong opisina, Kapitana. Oo, Diego. May nakapagsabi kasi sa akin. Sinamahan mo daw si Elmo sa Kakahuyan kagabi para maghanap doon sa tikbalang. Kaibigan ko kasi ang kapatid niyang pinatay ng maligno. Bakit nagsusolo ka sa paglakad? May mga kasama ka namang tanod. May ibang lugar na pinagrorondahan ang mga kasama ko, Kapitana. Ikaw ang XO ng barangay. Ang pinakapuno ng mga tanod. Huwag ka magsusolo sa paglakad. Baka madisgrasya ka. Kaya ko naman ng pangalagaan ng sarili ko. Isa pa, bukod sa tikbalang, pag-ingatan mo rin yung mga magnanakaw ng kalabaw. May ilang residente dito na nanakawan na ng kalabaw sa barangay natin pero wala pang nahuhuling magnanakaw. Huwag kang mag-alala, Kapitana. Pag-iibayuhin ko ang paghahanap sa mga magnanakaw. Hindi ko sasantuhin alinman sa mga magnanakaw at sa tikbalang na salot. Oh, Lorna. Ay, magandang hapon po, Kapitana. Oo, maganda ka pa sa hapon. Palabiro po kayo talaga. Oo, mapagbiro ako. Pero totoo yung sinabi ko, maganda ka. Ay. Baka nga nagandahan sa'yo yung tikbalang. Kaya nagpakita sa'yo nung isang gabi. Ay, nabalitaan niyo rin po pala. Oo. Daig mo pa nga ako. Ikaw nakakita ka na ng maligno. Samantalang ako, sa tanda kong ito, wala pa akong nakitang kampo ng dilim.
Baka takot po sa inyo. Dahil alam ng maligno na kayo ang kapitana ng ating barangay. Balita ko, walang kinatatakutan yung kampo ng dilim. At makapangyarihan sila, ha? Kaya ikaw ay mag-iingat, Lorna. Kapitana. Baka may magkagusto sa'yong maligno. Tulad ng tikbalang na nagpakita sa'yo. O mamaya dukutin ka. Lorna, naku, salamat sa ulam na dinala mo para sa amin ni Elmo, ha? Wala pong ano man yun, Aling Fe. Sabi ko naman po sa anak ninyo, basta't nagluto ako ng ulam na paborito niya, dadalhan ko kayo. Ay, sayang. Hindi mo inabutan dito sa amin ang nobyo mo. Saan po siya nagpunta? Magtatanong-tanong daw siya kung saan mayroong mahusay na albularyo. Oh, bakit po maghahanap ng albularyo si Elmo? Hihingi raw siya ng mabisang pangontra at panlaban sa tikbalang. Talagang desidido po siyang hanapin at mapatay ang malignong pumatay sa kanyang kapatid. Ewan po nga ba sa anak ko, Lorna? Kung ako lang, ipapasadyos ko na lang ang nangyari sa kuya ni Elmo. Dahil makakita lang ako ng tikbalang. Baka mamatay na ako sa takot. Oh, Lorna, kunin mo. Ano yan, Elmo? Medalyon. Medalyon? Oo, binili ko sa albularyo. Mabisang pangontra raw ito sa mga maligno. Bakit mo binibigay sa akin? Para hindi na magpakita uli sa yung tikbalang. Gawin mo itong palawit at ikwintas mo sa leeg mo. Gaya ng ginawa ko. Eto, tignan mo itong nakakwintas sa leeg ko. Totoo naman kayang mabisang pangontra ito sa maligno. Yun ang siniguro sa akin ng nakausap kong albularyo sa kabilang barangay. May ibang tao kasing nanluloko para lang magkapera. Hindi naman siguro. Elmo, mukhang hindi nga mabis ang medalyon na ito. Ha? Na pangontra sa maligno. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, tingnan mo ang nagkukubli doon sa likod ng puno ng saging sa di kalayuan. Tikbalang? Oo, Elmo. Nagpakita na naman sa akin ng maligno. Tama lang na dumalaw ako sa'yo ngayon. Na-tsempuan ko rin ditong salot na yun. Elmo, aanin mo yung itak. Harapin ko, tikbalang. Elmo! Elmo, mag-iingat ka! Tikbalang! Pinatay mo ang kapatid ko. Pagpatayin na rin kita! Mamamatay ka, tikbalang! Hindi tumatalab ang bulong ko sa katawan ng salot. Paniwaranin sa iyong suot kong medalyon. Wala siyang kalaban natin sa akin. Kung gustuhan ko, kaya kong tumugin ang iyong katawan. Hindi ako natatakot sa iyong salot. Ano mo? Ang Diego! Elmo! Sabi ni Lora, may tikbalang daw dito sa sagingan. Tumakbo siya papalayo nang dumating kayo ng mga tanong ng Diego. Saan siya nagtungo? Doon sa talahiban. Mga kasama! Sumunod kayo sa akin! Hahabulin natin ang tikbalang! Papatayin natin ang salot! Malalim na ang gabi pero hindi ako makatulog. Nag-iisa ko rito sa bahay. Narito sana si Elmo. Hindi ako mababahala. Pero hindi ko naman mapigil ang anak ko niya sa pag-alis ng bahay. Ano yun? May umahalingin na kabayo sa labas ng bahay.
Paano magkakaroon ng kabayo sa bakuran namin? Teka. Sisilipin ko sa bintana. Oh, Diyos ko! Ano itong nadungawan ko sa labas ng bintana? Tikbalang! Nay, mabuti ho, nagkamalay na kayo. Ano ba nangyari? Binatan ko kayo kaninang nakahandusay na walang malay dito sa sahig ng inyong kwarto. Nakita ko sa labas ng bahay natin ang maligno. Ang sikbalang. Wala akong nakita pag uwi ko. Nakakapakilabot ang itsura ng kampo ng dilim. Huwag na ho kayong matakot. Anak, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Uli-uli, huwag mo na akong iiho mag-isa dito sa bahay kapag gabi na. Inay, Kapag nagpakita uli sa akin ang tikbalang, makapatayin niya na ako. Lorna, hindi maaaring hindi ako umalis dito sa bahay kong gabi. Sa gabi po nagpapakitang tikbalang, itay. Sa gabi ang trabaho ko bilang exo ng barangay. Kaya pagkatapos natin maghapunan, lalakad na ako. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Sa gabi kami nagro-ronda ng mga kasama kong tanod. Ang sa akin lang naman po, sana dalasan niyo yung pagruronda dito sa lugar natin. Lalo na po dito, sa malapit sa bahay natin. Dahil dito po madalas nagpapakita ang tikbalang. May pangontra ka naman sa maligno. Parang baliwala po yung medalyong binigay sa akin ni Elmo eh. Kahit hawak ko po yan, nagpapakita pa rin sa akin yung tikbalang. Kapag nagsusolo ka rito sa bahay, siguruhin mong nakasara mga bintana at pinto. Opo, yan na nga po yung gagawin ko eh. At kapag nagpakita uli sa iyo ang salot, tumawag ka kagad sa akin. Opo. Kung totoo ang sinasabi ni Elmo, na hindi tinatabla ng itak ang tikbalang, ibang paraan ang gagawin ko para mapatay ang salot. Diego, malinaw ang instruction ko sa inyong mga kasama mong tanong. Opo, Kapitana. Doon kami magro-ronda sa lugar kung saan madalas makita ang tikbalang. Magronda din kayo doon sa mga lugar na may nangyayaring nakawan ng mga kalabaw at iba pang mga hayop. Okay. Lalakad na kami, Kapitana. Sige, mag-iingat kayo. Sige. Dati naman tahimik dito sa barangay namin. Nang magkaroon lamang dito ng nakawan ng mga hayop, tsaka may lumitaw at nagsabog ng lagim. Yun ay tikbalang. Oh! Ano yung lumabas mula sa likod ng puno sa di kalayuan? Tikbalang! Mamamaligno! Huwag kang lalapit sa akin! Bago mo ko mapatay, mapuputukan kita! Ano, Kapitana? Hindi tinatabla ng balang tikbalang? Oo, Diego. Kitang-kita ko. Tumalbog lang sa katawan niya yung tingga na lumabas sa baril ko. Totoo palang balita ng mga pangyarihan ng paligno. At mabilis. Sayang lang, Kapitana. At nakalayo na kami ng mga kasama kong tanod bago nagpakita sa iyo ang salot. Nagpaputukan ko. Tumakbo agad papalayo. At naglaho sa dilim. Kung inabutan namin ang mga kasama kong tikbalang, may kalalagyan siya sa amin. Ha? Kung yung baril ko nga walang nagawa sa maligno, ang mga batuta niyo pa kaya? Huwag mo kaming menosin ng mga kasama ko, Kapitana. Ibang paraan ang nasa utak ko para mahuli ang tikbalang, buhay o patay. Itay,
Wala na. May pasalubong ako sa'yo. Pasalubong niyo po sa akin yung lambat? Ha, hindi itong lambat. Itong nasa kahon. Ay, ano pong laman ng maliit na kahon na ito? Buksan mo para malaman mo. Wow! Bagong cellphone! Medyo luma ng telepono mo eh. Kaya binilang kita ng bago. Mahal yan. Salamat, Itay, ah. Alam mo namang basta nagpunta ako sa bayan, pag uwi ko, may pasalubong ka sa akin. Nagtataka naman po ko sa inyo, Itay. Ayaw mong pinapasalubungan kita? Hindi po yun. Eh, mababa lang naman po sweldo niyo sa barangay. Pero madalas niyo akong maibili ng mga mamahaling gamit. Eh, madalas akong buwinasin sa sugal eh. Ha? Nagsusugal kayo? Kapag may oras, taong X, Lucky 9. Kahit anong sugal. At kahit sino lang ang makalaro ko. Ang importante, madalas akong manalo. Etong lambat po. Bakit kayo bumili nito? Itong lambat, Opo. itong lambat na ito, ang gagamitin ko sa paghuli sa tikbalang. Kung sineswerte sa sugal ang tatay mo, Lorna, hindi sa paghuli sa tikbalang. Bakit mo naman nasabi yan, Elmo? Kasi hindi ako papayag na maunahan niya ako sa pagpatay sa maligno. O sige na, Elmo. Saka na tayo mag-usap ulit. Oh, bakit? Bigla kang nagmadaling tapusin ang usapan natin. Sinubukan ko lang kasing gamitin itong bago kong cellphone, kaya tinawagan kita. Teka. Halata ko sa boses mo na parang nagtatampo ka. Nakakapagtampo ka naman talaga eh. May sinabi ba akong masama? Wala nang nasa isip mo kundi mapatay ang maligno. Kasi nga, yun... Kasi nga, gusto mo maipaghiganting kapatid mo na pinatay ng tikbalang. Akala ko naintindihan mo ko. Naintindihan naman kita. Pero ako ang hindi mo maintindihan. Kami ng inay mo. Lorna, Alam mo makapangyarihan ng tikbalang. Pumapatay ng tao. Hindi tinatabla ng gulok at ng bala. Pero desidido ka pa rin patuloy na maghanap sa kanya. may sinumpaan ako sa puntod ng kapatid ko. Nabibigyan ko ng gustisyang pagkamatay niya. Naipagiganti ko siya sa tikbalang na pumatay sa kanya. Pero Elmo, wala kang kalaban-laban sa maligno. Ang paghanap at pagpuksa mo sa tikbalang ay siyang tiyak na pagpapakamatay. Nakahanda ako. Oras pa pala ng gabi. Kala ko umaga na. Katayo na nga. Makain mo nga muna ng tubig bago ko magpatuloy sa pagtulog. Pero bago ako dumiretso sa kusina, silipin ko nga muna si Elmo sa kanyang kwarto. Oh, wala siya sa kanyang higaan. Elmo? Elmo! Elmo! Wala siya rito sa bahay. Hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin na hindi niya ako iiwan dito sa bahay nang nag-iisa sa gabi. Na makatulog ako, umalis din siya. Diyos ko. Magkukulong na lamang ako rito sa kwarto ko. Oh, Diyos ko. Huwag niyo po sana itulot ang magpakita uli sa akin at tikbala ngayong gabi. Habang wala nga na ako. Huwag po sana. Huli ka, tikbalang!
Hindi ka makakawala sa lambat ko! Tikbalang! Hindi kita pakakawala ng buhay! Salot! Mang Diego, Oh, ano mo? tumawag ko sa akin si Lorna. Bakit ka na pa rito? Nalambat niyo raw ho ang tikbalang. Oo. Nahuli ko nga ng buhay ang salot. Nasaan ang maligno? Iginapos ko sa loob ng kubo na lagayan ko ng mga lumang gamit. Makakaganti rin ako sa maligno. Teka. Ano ba nasa utak mo, Elmo? Mang Diego, alam niyo ang pinatay ng tikbalang ang kapatid ko, kaya magigante ko. Hindi maaari. Hindi ko na patatagalin ng buhay niya. Tabi, hindi maaari. Gusto mo. Mang Diego, bitiwan yung braso ko. Hindi ako papayag na patayin mo. Tikbalang. Bakit o hindi? Salot hong maligno, pumapatay ng tao. Nabiktima nga ho niya kapatid ko, at anumang oras, maaaring magsabog siya ng lagim kahit kanino. Ako ang nakalampat sa tikbalang. Kaya ako ang masusunod kung anong dapat gawin sa Bitiwan, salot. Mang Diego, bitiwan. Huwag mo ipilit ang gusto mo, Elmo. Kapag nagpilit kang mapatay ang tikbalang, mag-aaway tayo! Magkakamatayan tayo! Elmo! Elmo, sandali! Elmo! Elmo! Lorna, Ano ba? pabayaan mo siyang umalis. Itay, bakit po parang galit si Elmo na umalis? Hindi niya pinansin pati yung pagtawag ko sa kanya. Sa mga loob niya. Kanino? Sa akin. Ay, bakit po? Pinigilan ko kasi siya sa balak niyang pagpatay sa tikbalang. Ano po bang plano niyo sa maligno? Wala akong balak patayin ng salot, Lorna. Eh bakit niyo po siya nilambat? Binigyan ko siya ng buhay. Dahil malaking pera ang iakit sa atin. Ano po? Oo, anak. Ibebenta ko ang tikbalang. Yayaman tayo, anak. Dahil sa salot. Totoo bang sinasabi mo, Elmo? Oo, Kapitana. Nalambat ni Diego ang tikbalang. Pero ayaw niyang pumayag na patayin mo ang maligno. Hindi ko nga ho siya maintindihan. Kaya pagkagaling ko sa kanila, dumiretso na ako rito sa barangay hall. Mabuti't inabutan ko kayo rito. Kakausapin ko si Diego. Hindi ho niya dapat pagtagalin ang buhay ng maligno. Elmo, Kapitana, kapag nakatakas sa tikbalang, siguradong magpapatuloy yon sa pagsasabog ng lagim at lalong maraming taong kanyang mapapatay. Kapitana, saan ba ang lakad nyo ng mga tanod? sa inyo, Diego. Sa amin? Oo. Nanggaling sa barangay hall si Elmo. Nahuli mo raw ng buhay ang tikbalang. Totoo, Kapitana. Pero ayaw mo raw payagan si Elmo na patayin ang maligno. Hindi siyang nakalambat sa salot, Kapitana. Ako. Mapanganib ang maligno. Hindi siya makakawala sa pagkakagapos ko sa kanya. Dapat lang siyang patayin. Kapitana, kaya sinalubong ko ang sasakyan ng barangay dahil hindi ako papayag na pangunahan niyo ko sa dapat gawin sa tikbalang. Walang kahit sinong maaring makialam sa plano ko sa salot. Diego! Magkamatayan na! Kung magkakamatayan! Tikbalang! Nung unang nagpakita ka sa akin, sabi mo, huwag akong matakot sa'yo. Isa kang maligno. Pumapatay ka ng tao.
masasamang tao. Ang mga taong pinapatay mo, tikbalang. Hindi. Anak! Elmo! Abay, huwag kang sumuntok sa dingding. Baka masugatan ang kamay mo. Inay, bago ho ako umuwi, nagkasagutan kami ni Mandiego. Yung ama ni Lorna? Oo, dahil hindi ho siya pumayag na patayin kong tikbalang na nalambat niya at naigapos. Abay, tama lang na huwag mong dungisan ng dugo ang iyong mga kamay, anak. Inay, hindi ho maaaring hindi ko ipagiganting pagkamatay ng kapatid ko. Elmo! Babalik ho ako kina Mang Diego. Anak, wag. Bitiwan mo na yung itak. Huwag ka na umalis. Huwag mo na akong iwang mag-isa rito sa bahay natin. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag ka nang umalis at baka mag-away lamang kayo ng ama ni Lord. Mag-aaway na ho kami kung mag-aaway. May ipagiganti ko lamang ang kuya ko. Anak! Mapatay ko lamang hong tikbalang. Hindi baling magkamatayan kami ng Mang Diego. Elmo! Oh. Mang Diego, Bakit ka nagbalik? may sinumpaan ho ako sa puntod ng kapatid ko na kailangan kong tuparin. Sinabi ko na sa iyo, mangyayari na mangyayari. Hindi ako mapayag na mapatay mo ang tikbalang. Wala akong magagawa kung yan ang pasya nyo. Pero gagawin ko ang gusto ko, kahit anong mangyari. Bago mo mapatay ang salot, magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Mang Diego, Lalaki sa lalaki. Kamao sa kamao. Mano-mano. Basagan ang muka. Balian ang mga buto. sige ho. Payag ako, Mang Diego. Sige. Umpisahan ko na. Ha? Ito naman ang ganti ko sa iyo. Ay, tayo ka. Malakas sa suntok. Lulumpuhin kita. Kayong lulumpuin ko. Tingnan mo. Elmo, lulumpuhin kita. Kayong lulumpuin ko, Mang Diego. Elmo! Tayo, huwag kayo mag-away! Tama na yun! Tama na yun, Itay! Lana, Tay! huwag kang makialam. Pero Itay! Patutunayan ko sa lalaking ito. Hindi siya ubra sa akin. Mahal? Elmo! Pabayaan mo kami, Lorna. Parigalang mo, Itay ko! Matatapos lamang ang away namin ng ama mo kapag may isang nasasabi ng bumuwal.
Kapitana! Oh, Kapitana! Aling Pe, bakit ka humahangos? Mabuti narito kayo sa barangay hall. O bakit kayo umiyak? Ang anak ko si Elmo. Bakit? Na paano ang anak nyo? Susugo daw siya kina Diego para patayin ng tikbalang. Hindi niya magagawa yon dahil ayaw pumayag ni Diego na mapatay ang maligno. Kapag hindi raw pumayag si Diego, magkakamatayan sila. Ano? Dahil lang sa maligno magpapatayan sila? Aba, hindi tama yon. Kapitana, ayoko makapatay o mapatay ang anak ko. Huwag kayong mabahala, Aling Fe. Ngayon din, lalakad kami ng mga tanod. Kapitana, Aawatin namin sina Elmo at Mang Diego bago sila magkamatayan. Ayaw nila magpaawat. Kaya malamang magkamatayan sila. Kanino kaya ako hihingi ng tulong para maawat sila? Ang tikbalang. Tikbalang. Nag-aaway ang itay ko at ang nobyo ko dahil sa'yo. Gusto kang patayin ni Elmo. Ayaw pumayag ng itay ko. Pero... Sige. Sige, tikbalang. Huwag lamang tuluyang magkamatayan ang mga tao mahal sa akin. Makakawalan na kita. Bumuwal ka na, Mang Diego. Hindi ka na makagulapay. Tinalo na kita. Hindi pa, Elm. Papatayin ko ng tikbalang. Habang huminga pa ako, hindi kita papayagang mapatay mo sa halot. Huwag niyo kong pilitin. Bago mo mapatay ang tikbalang, patayin mo muna ako. Patayin muna ako! Tumigil na kayo dalawa! Tumigil na kayo sa pag-aaway niyo! Lorna! Wala na kayong pag-aawayan! Laura! Huwag lamang kayo magkamatayan! Pinakawalan ko na ang maligno! Ha? Diego! Kapitana! Nagsumbong sa amin ang nanay ni Elmo. Sumugod daw siya dito para patayin ang tikbalang. Wala na rito ang maligno, Kapitana. Pinatay na ni Elmo. Pinakawala ng anak ko. Kaya umalis na rin si Elmo. Diego? Mabuti tinanggap pa ako ni Kapitana na magtrabaho sa barangay kahit pinaya ko siya. At binaliwala ko siya bilang kapitan ng barangay habang bihag ko pa ang tikbalang. Kapag ganitong XO pa rin ako ng barangay, magagawa ko pa rin ang dati kong racket na walang magdududa sa akin. Ayun ang target ko. Ang kalabaw ng isa kong kabarangay na nakasuga rito sa Kakahuyan. Kung dati may kapartner ako sa pagnanakaw ng kalabaw, ngayon nagsasolo na ako dahil napatay ng tikbalang ang dating kapartner kong si Simon. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Sasamantalayin ko ang kalaliman ng gabi
at ang dilim ng lugar na ito. Kakalagan ko na ng tali itong nakasugang kalabaw para manakaw ko na. Oh! Ang tikbalang! Sakto. Dala kong lambat ko, tikbalang. Lalambatin uli kita para muli kitang mabihag salot. Lalambatin na kita! Tikbalang! Tikbalang! Mga kasama, dugo ang katawan ni Diego ang inilipag sa lupa ng tikbalang. Durog ang mukha! Katawan ng Diego! Patay na si Diego! Mga tanod! Kapitana! Kumanda kayo! Baka atakihin tayo ng maligno! Oo. Baka patayin tayo ng tikbalang! Mga kapitana. Pinatay mo si Diego! Oo nga! Sino ko sa likod mo, kapitana? Ha? Isa siya sa matalas kong makitang nagnanakaw ng mga hayop sa katahulog. Ano? At silang magnanakaw ng kasama niya na nauna kong pinatay. Magnanakaw. Oh, Isa akong maligno. Pero hindi ako masama. Bawang masasamang tao lamang ang pinapatay ko. oh, Yan ang matagal ko nang gustong ipaunawa sa inyo. tikbalang! Kinatatakutan ninyo ako. Pinagtatangka ang patayin na hindi mo dapat gawin. Kaya umarap ako sa inyo ngayon. Dala ang bangkay ng isa kong biniktima para bigyan kayo ng babala. Pakabuti kayo. Huwag kayong magkakasama. Dahil kapag nakakita na naman ako ng masasamang tao, mapipilitan na naman akong magsabog ng lagim. Oh, magnanakaw pala si Diego. Oo nga, kapitana. At si Simo, nakakapatid ni Elmo. At hindi pala masamang maligno, tikbalang. Hindi siya salot. Tama siya. Ang mga masasamang tao. Ang mga masasamang tao ang salot. Masaklap na katotohanan na kung minsan may ibang taong mapagkunwari. Kung akalain ay mapagkakatiwalaan,
Subalit may gawain pa ng masahol pa sa lagim na hatid ng kampon ng dilim. Dito nakatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagataw. Sana sa isa na naman gabi